Good afternoon, guys. So for today's vlog, we're gonna go in here in Leganes, in my hometown, and we will go in a dragon fruit farm in here. This is a newly one. So let's see. Yan. Diretso lang guro pa. Yan, so ito na yan, guys. Medyo ano pala siya, malawak pala siya. Okay. So bibili tayo ngayon. Hopefully meron silang meron silang fruit talaga. So tingnan natin if matamis siya or hindi. So stay tuned, guys, and yan. Kasi kukunin ng ano, kukunin doon. Kaya kung gusto nyo, moments later. gamit lang nila. Ngayon, binibili nila 150 lang sa akin yung malaki. Kasi iba binibenta, so pag binibenta nila, yun, nakukuha sa akin ng 130 kasi marami. 50 kilos. Wow. Ang lawak, dito. Kasi doon pa kami bumibili sa sa norte. Aha. Kinakain lang namin sir. Meron kami yellow variety, meron kami. O totoo, mag-vlog ka na sir. Bastos. Ano lang, talagang ito na aksidente lang po nung pandemic. Pagkapatay Walang gagawin. pagkapatay ng Wow. October 29. Sobrang lawak niya, guys. So ayan. Hindi pa siya fully na red. Pero sure ako matamis yan kasi malaki. Tatay ko na kasi sabi. Yan. Ang lawak niya, guys. Sobrang lawak talaga. This is the first time na pumunta ako. Hindi ko pala alam na meron dito sa amin, sa probinsya ng Leganes, na may ganito palang kalawak na dragon fruit farm. So if you visit Iloilo, guys, please visit this place. It's so very huge, and talaga may makita talaga kayo dito na mga, as in ano siya talaga, na bago pa lang kasi to, pero well arranged, guys, yung place. Hindi pa siya fully developed, pero hopefully ma-develop siya soon. At saka nakita nyo naman, sobrang lalaki ng kanilang mga bunga. Ayan, sobrang laki. Kaya hopefully kapag pumunta kayo dito, full developed na siya, at saka pwede kayong mamasyal dito sa Leganes. Hindi ko pala alam na may tinatagong yaman pala to yung bayan namin. So sobrang lawak niya, guys. As in, sobrang lawak niya talaga. Ayan, medyo hindi na siya makita sa ano ko. Ayan, sobrang lawak niya. Ewan ko kung ilang hektarya itong kanilang dragon fruit farm, pero sobrang ganda, as in. Yan. Siguro may hindi pa sila na-finish doon sa doon sa kabila. Pero as you can see naman, guys, malalaki yung mga fruits nila, as in. Marami daw sa ditong variety, maraming yellow, at may yellow daw sila ditong variety. Yellow, tsaka puti or white ata. At saka yung pula, yung common is pula. So I think hindi ko pa natitikman yung yellow, pero sana makabili kami ngayon. Pero sabi nung ng may-ari dito, kaka-deliver lang daw ng mga dragon fruit nila sa market, kaya siguro maliliit na lang yung pwede nilang ma-offer sa amin or mabili namin.
Pero okay lang, at least nakita nyo naman ang sobrang lawak dito guys. Ayan. Ayan guys. Hopefully makatikim tayo ng variety na yellow na sinasabi ni kuya dito. I think ito yung ano, yung may-ari. Diba? Ang ganda, sobra. Bagdangan. Bagdangan. Tapos Ayan. Ayun siya guys, yung may-ari. oo, kasi hindi yung sa naanohan ng tubig. Ayan po yan. Yan yan. At saka hindi niya kailangan ng tubig. Hindi kayo magdidilig po sa mga panahon na ganito, hindi kayo magdidilig. Magdidilig lang po kayo pagdating ng March po. Hanggang May. Kasi tagulan na naman. Twice na kayo. Sobrang pag ako gano'n no? Sa farm no. Yung iba hindi pa fully na ano, hindi pa siya fully grown. Pero sigurado ako matatamis to. Ang lawak niya sobra. Ang laki niya sobra guys. Kasi yung pagtanim nito, yung ano lang, parang stem lang yung pagtanim nito. Kapag once na nag-ano na siya, ano nga ba to? Once na hindi ko alam yung Tagalog term, pero once na nagtubo na siya, that's the time nga magtuloy-tuloy na siya asa nga maging ganito na siya kalaki. So, need talaga dito yung proper care ng dragon fruit farm at saka para maging progressive siya. As you can see naman, yun yung ginagawa nila. Parang pinukuha nila yung mga nabubulok na mga dahon or stem ng dragon fruit farm para mas lalong lumago siya. At saka yung stem kasi dito ano ba to? Ang mura lang siya, kaya pwede kang bumili at saka pwede ka rin magtanim sa inyong mga bakuran like ng ganito. Kasi dito sa amin yung halos lahat ng bahay meron ganito. Meron silang dragon fruit pero tinatanim nila sa mga bakuran, kaya meron silang makukuha na mga prutas. Hindi nga lang siya medyo malaki kagaya nito, pero at least 'di ba, hindi ka na bibili sa sa market. Kaya siguro pwede na rin itong hindi lang ito pahanap buhay, kundi pwede rin itong maging tourist spot, 'di ba? Medyo ang lalaki niya. Yung pagbisita namin sa doon nga ba doon? Yung pagbisita namin doon sa hometown ni Mama sa Ahoy. Ganito rin yung ang ba to? Ganito rin yung sana yung yung kanyang itsura, pero binagyuhan, parang dumaan yung bagyo sa kanila. Tsaka hindi kasi yung concrete, kundi kawayan lang, kaya natumba. Kaya ito much better if nagtanim kayo ng dragon fruit, much better if concrete yung lalagyan, kasi mas kakapit siya sa concrete compare mo yung sa sa kawayan na madali siyang matutumba, especially kung may mga bagyo at malakas na hangin. Ang sarap. Na-imagine ko na yung lasa. Ang sarap siguro nito, no? Hindi ko talaga in-imagine na mayroong ganitong farm dito sa bayan namin. Siguro kulang lang siguro ako ng ng gala. Sobrang lawak nito, guys. As in, na-amaze nila ako kasi first time kong pumunta dito. At saka hindi ko na alam pala dito yung bagong sabungan ng aming bayan. Tawag dito yung Leganes Coliseo.
doon sa kabila. Yan yung building, yan yung bagong sabungan, 'di ba? Renovative. Mabuti pa yung sabungan renovative. Okay lang. Yes, ang dami. Yan. Siguro. Ang lawak niya. So, balik na tayo, guys. Sa kanila. Baka umuwi na sila. Iniwan na ako. 'Di ba? Well, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. At saka, hindi ako expert dito. Sinasabi ko lang yung kung ano yung mga ano nga ba to? Sinasabi ko lang yung kung ano yung na-discover ko, kung paano tumanim, kung paano sila saan sila dapat itanim, parang ganyan. Hindi ako guys expert ha. Baka sasabihin niyo expert ako. No, hindi ako expert. Kaya share ko lang yung kung ano yung natutunan ko, 'di ba? Mga observations ko. Wala lang kayo sa akin. Kaya last year binilhan ko na siya kasi bumalik na ako. Sabi niya, salamat anak ha. Yung kaya po, nakabili akong puti. Na pick up. Yung po. Tuto ka namin galito. Nani, lapad-lapad ang lapad-lapad ang 3,000 na puste. Aside ng Kaya kami yung page namin, San Vicente Dragon Fruit Farm. Oo. Nakita ko nga. Tapos yung Western Visayas. Kaya inaano namin, magkakasama 25 years ang kabuhi ito. Buhay niya, 25 years. Dugay-dugay no. Kasi hindi na namin yun. Pinarenta na namin yun. Yung ikay ko sa amin, pinarenta na namin kasi mahalo ang kinikita. Isipin mo kanina, 30,000 may gate, kaya, di ba? So sa isang year, sir, magkano yung makikita mo sa harvest? Ma'am, last year, ngayon hindi pa natatapos eh. Oo. Pero last year, sa bunga lang, 1.7 million. Sa bunga lang. Yung cutting mag-bear fruit sa starting March March, until October katapusan. Kung suswertein ka pa yung October na ano, ayaw nyo pa huli. Kaya yun ang yun yung style nila. Pero ngayon parang hindi na babago. Kaya kami, ang dami nila, sabi lang, bakit yung sa akin 2 years na hindi pa namumunga. Eh yung pala, binenta sa kanila, bata pa nakatiis. Tapos hindi siya nagkasakit, sir. Ang sakit niya, yung sakit niya katulad nito, nasunog ng fungicide. So ano yung ginagawa niya? Ang gagawin nito, bibirahin ulit siya ng ng light na fungicide, pero light na lang. Once na in-spray mo kasi sa kanya ng tag-init, inabot sila ng 8:30, wala ako. Yun ang nangyari. Kaya sabi ko, sige lang, okay lang yan kasi puputulin ko lang yan. Ano kayo sa agriculture? Hindi po. Ano lang, talaga napunta lang kami dito. Napunta Pero lang kami di ba kasi. native naman kayo ng mga habunat dito? Opo, tatay ko, Pero yan. dalaki kayo. Oo, kasi tatay ko retired police rin po. Nanay ko sa BPI. Ako dati sa BGMP rin po. Kaya nung umuwi kami ng 2002, sinubukan namin, nahirapan ako kasi yung inalagaan ko preso, ngayon ang inalagaan ko hindi nagsasalita, halaman. Kaya nahirapan ako, pero naka-adjust ako. Hanggang sa Pero dire-diretso. nakaka-excited na makita sila. Ang isa pang hinihirit sa akin dito ngayon dahil kulang ang kambing naman ang inaaral ko ngayon, pero hindi yung mga mamahalin na 105,000 na Anglo-Nubian, Bower, hindi ganon kasi wala na magbibili 100,000 na. Opo, yung native iaasawa mo para maging upgraded, malaki po yung native niya, so magkakarne siya ng 20 kilos. Yun naman ang inaano ngayon kasi 400 pesos pala ang kilo ng kambing. Kaya sabi ko, sige lang. Kaya sabi ko, umpisa naman ako dun. Meron Pero na lang. magbibili kayo ng gluman. Opo, meron na kaming hito, pantat. And
Oo, kasi nag-aral rin kami. Namin. Yan. Ganda. Yan na ang buhay. Sabi ko nga, yung gusto matuto, kaya naman nila ako inaano kasi nakaparami na ako ng ganyan, ma'am, na marami. Kasi iba nagbablog. Ilang post lang yun doon, 20 lang yung posting niya eh. Oh, hindi Kahit sila. magsa-set sila ng 100. 100. Oh, yan, 150. Ideal. Opo, Tapos papalagay. papalaguin mo. Kasi yung posting na 100, ma'am, kung lalagyan mo ng trellis, iba pa ho yun ha, yung sa gilid, no, yun. Mas malaki na ho yun. Kasi i-compute nyo ho sa bawat 3x3, 8 doon, so 2 poste na ang equivalent nun, yung tinanim mo sa gitna. Yun ang compute yun. So ito nag-start kayo ng pandemic na ito? Opo, 2020. February ngayon, mag-apat na taon na kami. Wow, tagal ah. Kaya yung una, wala naniniwala sa amin, tinatawanan kami kasi tinatanim namin poste. Parang cemetery dito eh. Oo. Tapos nung bumunga na, sabi na, 10 months bumunga ng Opo. Yun yung yun. So saan kayo kumuha ng binhi? Di- Ng atin? Meron kami Mindanao, meron kami Batangas, halo-halo. Pinuunay nila. Pinapadala sa LBC. Dumating ang Mindanao sa akin, 3 box. Ang isang box laman, tig 800. Dating dito sa 3 box, 2 box lang napakinabangan ko, isang box lusang. Kasi pag tawid ng dagat, yun ang problema niya. Ayun yun. Kaya sabi ko marami rin hanggang naisip. Kaya nga yung failure namin, hindi na namin pinapasa sa nagtatanim ulit. Kasi sabi namin, okay na yun. Sabi niya, masakit sa kalooban namin. Okay. Kung mag-volume ko kukuha, bibili ng shopping na magkano yung last price niya. Correct, alam mo ma'am. Mga shopping. Hindi man ko. Kayo, nasa sa inyo po yun. Kung ilan po yung Pero lahat po talaga. Pero saan mo ba yung tatanim ko sa kasali? Pag-isipan mo na. Saan po lugar? Usapan. Pero saan po lugar dito? Dito rin lang. Doon sa Manila. American? Kami, yung lupa doon sa Ah! Manila. Basta ho, ma'am, ganito Basta ho, walang shade Wala. Kasi Oo, farm siya. kasi 8 hours kailangan sa yan. Para mas malaki ang mga trunk niya, mas mabilis. Tapos kung maliit pa siya, maging tanim pa na. Hindi naman kailangan. Kung sakasakali para hindi ma-sunburn, yung lang po ng ng puno ng nyog, yung igaganon mo lang siya para hindi Parang siya. Opo. Yun lang po Pero yun. pag malaki na siya, Okay na. Basta siya, dire-diretso na rin po siya. Yan. usap tayo ulit, sir. Nakita ko na Much later. So there you have it guys. As you can see naman kayo nasa video ko, nakita nyo ang maraming poste. Yan, ng dragon fruit farm. So come and visit here in Leganes at saka yung bagong dragon fruit farm namin dito. Stay tuned for more.